Umagang-umaga, ang lakas ng loob na maglakad mag-isa. Tumawid pa ito sa kalsada. Diretso siya sa gubat. Inakyat niya agad ang puno. Sumabit sa mga sanga. Balikon o pangolin, naghanap pala ng butas kung saan niya masisipat at malalantakan ang nag-uumapaw na anay at langgam. Ang sarap naman ng kain ah! Good morning, Balikon! Komportabling nakalaylay ang ulo at paa ng Palawan pangolin sa sanga. Napasarap ata siya ng tulog. Kahit anong pilit niyang bumangon, napapahikab ito. Na para bang humihirit pa ng 5 more minutes. Pero nang maamoy ang kanyang pagkain, aba, nawala ang antok. Sa talas ng kanyang pangamoy, kaya niyang matunton ang pagkain. Kahit pa nasa loob ito ng puno o nakabaon sa lupa. Sa punong ito, hindi siya mapakali. Patayo-tayo at kapit-tukon nitong sinusuyod ang paligid. Akyat paba sa mga sanga, gamit ang matutulis at malalakas nitong kuko. Lumalambitin pa ito habang nakaangkla ang buntot. Hanggang sa nagpadausdos ito nang makita niya ang isang butas. Pilit niyang ipinasok ang katawan sa puno. Mukhang hindi siya kasya. Kailangan dumiskarte ng Balikon. Sa manipis na parte ng sanga, nakuha pa niyang lumambitin ng patiwarik. Bigla itong nalaglag. Buti na lang at ligtas itong nasalo ng mga sanga. Ang gutom na Balikon agad na bumangon. Hanggang sa nahanap niya ang perfect entrance. Excited siyang kalkalin ang lungga ng mga langgam at anay. Sarap na sarap siya sa pagkain. Tamisog ang Balikon. Sa paglalakad ng Balikon, may pagkakataon na natatakot ito. Ang kanyang depensa, bumabalintong ito na parang bola. Anumang sitwasyon, kapag gutom, talagang sinusundan nito ang amoy na kanyang pakay kainin. Sa isla ng Kalawit, malaya itong nakakagalaw. Mapaaso o tao hanggang tingin lang sa kanya. Pero sa halip na gubat, sa bakuran dinala na kanyang pangamoy ang Balikon. Pilit niyang pinapasok ang kanyang sarili rito.
malinaw na hindi niya ito teritoryo. Makalipas ang ilang araw, ang balikon natagpo ang nanghihina. Agad ko itong pinuntahan. Sinalubong ako ni Roy, ang chairman ng Balik Kalawit Movement, people's organization ng mga tagbanwa sa Kalawit. Sa kanya dinala ang nangihinang pangolin. Nung isang gabi, no, siguro magdadalawang gabi na, nung madaanan ng kasama namin, sabi niya medyo mahina ang katawan niya. No? So baka sabi nga namin, baka may dinaramdam dahil concerned siya, baka madaanan ng ibang hindi natin alam na baka saktan siya. So kinuha niya at tinurn over niya sa akin. Ang mga balikon, nadadalas daw ang pagbisita sa mga kabahayan. Regular ba na nangyayari yan, yung may pumapasok na hayop dito sa bakuran nyo? Opo, actually hindi lang yan nangyari dito, kundi maging sa mga kapitbahay namin, may mga kwento sila na gabi minsan pumapasok yung kagaya ng balikon. Pinabayaan niya lang, tinaboy niya, tapos umalis din yung pangguli na yon. Hinala nila na amoy nito ang mga anay na hitik o marami raw sa kanilang bakuran. Nilagay nila dito sa balde. Pinakain nyo na ito? Opo, since nung turn over sa amin, yung nilalagay kasi namin na anay dyan, kinabukasan, wala na din, ubos na. Ibig sabihin kinakain na din. Kapansin-pansin na payat ang balikon. Medyo lubog nga yung dito. Kalimitan na itong mga pangolins na yan, pag healthy yan, dapat very round yung body. Ito may konting depression dito. Okay, kuha natin. Kilala bilang most trafficked mammal sa buong mundo ang critically endangered na pangolin. Ito rin ang nag-iisang mammal sa mundo na may kaliskis na gawa sa keratin. Pinaniniwalaang nakakagaling ito ng sakit tulad ng asthma, rheuma at sakit sa balat. Konti hanggang ma-swallow niya, maano na yung mata niya, nagiging active na siya. Although yung kanyang kulay sa nguso medyo pinkish, that means hindi naman siya ganun ka pale or anemic dahil makikita mo pinkish pa yung kulay niya. Grabe yung kuko. Bumabaon sa fist ko, sa knuckles ko. Aray, aray, aray. Aray. Parang na grip ng raptor. Posibleng napagod lang ang balikon sa paghahanap ng kanyang makakain. So today is the day na i-release natin siya dahil wala na tayong makita masyadong mga sugat na major. Oras na para ibalik siya sa natural niyang tirahan. Found a good release site dahil dito bundok na ito, wala ng mga kabahayan dyan. Then kasama natin yung mga elders. They're the ones that believes that wildlife should be protected. Ilalabas na natin siya. Mahalaga ang balikon sa mga tagbanwa. Sa ilalim ng batas kasi, kaming mga tutubo, although na binigyan kami ng napakaraming karapatan sa aming lupaing ninuno, pero binigyan din kami ng tatlong responsibilidad na panatilihin ang balancing ekosistema. Yung panggulin, isa yan sa mga special na species na inaalaga ng community. Alaga sa wild. O sa wild. Nakabata yan sa aming Ancestral Domain Sustainable Development Protection Plan na isa ang panggulin na dapat protektahan dahil aware nga kami na yan ay endangered species na. Pero nababahala sila dahil may dumarayo raw sa isla na bumibili umano ng pangolin. Sa bawat sitio ng Kalawit, no,
na may mga pumapasok na mga intruders, mga tagalabas. Kaya pinaigting po namin yung protection namin, yung pagbabantay. Lalo tigit yung mga intruders na ito, pumapasok doon sa mga strategic location na walang tao. Bihira ng masilayan na may hayop na tumatawid sa kalsada. Isang indikasyon ito na gaano man kakritikal ang estado nila kung ang proteksyon nito ay nanggagaling sa komunidad. Kaya nitong mabuhay ng malaya. Maraming salamat sa panunood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.